Hi! Mabuhay! Welcome back again to my channel. So for today's video lesson, ang ituturo ko sa inyo ay tungkol sa addition of rational algebraic expression. Okay, so ang lesson natin for today is about addition of rational algebraic expression with similar denominator. Kasi may mga cases tayo na magkakaiba or magkakaroon ng magkaibang denominator. So sisimulan muna natin kung paano mag-add ng rational expression kapag pareho ang denominator. Okay, tandaan lang natin ang mga sumusunod. Number 1, add the numerator. Okay, so lahat ng numerator i-add natin. Depende kung ano yung sign niya doon sa numerator. Next, number 2, copy the common denominator. So whatever the common denominator is, kokopyahin lang natin siya at pag-iisahin lang natin siya. Next, number 3, combine like terms. So yung like terms na sinasabi natin is yung may coefficient na variables or meron ng coefficient or variables with exponent. So yun yung sinasabi nating like terms. Next, number 4, factor the numerator and denominator if necessary. Kung naka-simplest form na siya, hindi mo na siya kailangan i-factor. Ang ipa-factor lang yung mga expression na kaya pa siyang i-factored out. So ulitin natin ha, meron tayong 6 na klase ng pagpa-factor. And last is cancel the common factor. So kung na-factor na natin siya, ika-cancel natin yung common factor para makuha natin yung final answer. Okay, so simulan natin. Example number 1. 5x plus 3 over 5 plus 5x plus 12 over 5. Okay. So ang unang gagawin is i-add natin yung numerator. So ang numerator natin is 5x plus 3 plus 5x plus 12 over, copy lang natin yung denominator which is 5. Next, ang susunod na step is we have to combine the like terms. So yung 5x ay parehas din kay 5x, yung 3 ay parehas din kay 12. So pag sinabing combine, we have to add or subtract depende dun sa sign na given. Since 5x plus 5x equals to 10x and then 3 plus 12 is equals to 15. So ang lalabas na result is about 10x plus 15 over 5. 10x plus 15, hindi siya naka-simplest form. Meaning, pwede natin siyang i-factor. And then yung 5 dyan, naka-simplest form na siya. So, at is pa rin siya. So, 10x plus 15, ang gagamitin natin factoring ay greatest common monomial factor. Kung saan nahanapin natin ng GCF ng 10x and then ng 15. So, ano nga bang GCF nila? So, ang GCF nila is 5. So, 5 yung nasa outer. And then, ano naman yung lalabas na inner factor o yung nasa loob na factor. So, divide lang natin yung 10x sa 5. Divide mo rin yung 15 sa 5 para lumabas. So, ito yung magiging result niya. So, 10x divide 5 is 2x. And then, 15 divide 5 is equal to 3. So, ang factored form niya ay 5 times 2x plus 3 over 5. So, in this case, so meron tayong nakikitang common factor. Yung 5 at saka yung 5 sa denominator. Ka-cancel natin sila. So, ang may iwan na lang is 2x plus 3 over sa baba is, kapag walang natira, anong sabi natin? 1 lagi. Kaya lang, kapag 1 na yung nasa baba, hindi na natin siya isusulat. So, ang final answer natin is 2x plus 3. Okay. Example number 2. 8x minus 3 over 6y plus 4x plus 12 over 6y. So, una is add the numerator. 8x minus 3 plus 4x plus 12. Then, copy denominator, 6y over 6y. So, ito yung cases na sinasabi natin kanina. Meron tayong positive, meron din tayong negative. Combine like terms pa rin natin. 8x and 4x are like terms. Negative 3 and positive 12 are also like terms. So, 8x plus 4x equals to 12x. What about negative 3 plus 12? So, magkaiba sila ng sign. Isang negative, isang positive. In this case, kapag magkaiba sila ng sign, isubtract natin. So, 12 minus 3 is 9. Tingnan natin yung sign na mas mataas. 12 and 3.
mas mataas is 12, anong sign ni 12? Positive. So, itong magiging result niyan. 12x plus 9. So, yung 12 minus 3, positive 9 yung lalabas. Over 6y. 12x plus 9, pwede natin siyang i-factor using the greatest common monomial factor. And also, yung 6y, pwede rin natin siyang i-factor. Okay, tingnan natin. So, we have 3 times 4x plus 3 over 3 times 2y. So, yung 12x plus 9, ang GCF niya ay 3. Pag dinivide natin yung 12x sa 3, magiging 4x. Pag dinivide naman yung 9 sa 3, magiging 3. So, yun yung factored form niya. Sa 6y naman, ang magiging factor niya is 3 times 2 times y. Pinagsama ko lang yung y. So, since may nakikita na tayong common factor, pwede na natin i-cancel yung 3 and then yung 3 sa denominator. So, ang matitira is 4x plus 3 over 2y. Okay, tingnan natin, yung 4x tsaka 2, pwede naman daw yun i-cancel. Mali. Kapag naka-binomial siya, hindi mo siya pwedeng i-cancel. Unless naka-monomial term siya, pwede natin siyang i-cancel. Eh, bakit yung 3 kinancel doon? Kasi meron tayong parenthesis. It means naka-multiplication siya. Kapag naka-multiplication, pwede tayong mag-cancel sa labas nun. Okay, so malinaw ha, kapag binomial, trinomial, or meron siyang sign sa gitna, or may kasama siyang ibang term, hindi natin sila pwedeng i-cancel. Malinaw po. Monomial to monomial lang pwede natin i-cancel. So, 4x plus 3 over 2y yung final answer. Next, example number 3. We have 6 over x minus 5 plus x plus 2 over x minus 5. Okay. So, ang ating denominator is x minus 5. So, i-add natin ngayon yung numerator. 6 plus x plus 2 over x minus 5. In this case, isa lang yung like terms natin. Ano yun? Yung coefficient lang. Kasi wala naman tayong ibang variables dyan maliban sa x. Okay, so ang i-combine natin yung 6 and 2. 6 plus 2 is equals to 8, and then yung natira is x. So, bali magiging result niya ay ganito. X plus 8 over x minus 5. So, kung mapapansin natin, naka-simplest form na yung x plus 8 tsaka x minus 5, hindi na natin sila mapapactor. Pwede ba natin i-cancel yung x sa numerator tsaka yung x sa denominator? Hindi. Sabi natin, kapag naka-binomial term or trinomial term or polynomial term, hindi tayo pwedeng mag-cancel as long as na sila ay pareho. Kailan lang pwedeng mag-cancel? Kapag naka-monomial term. Okay po? Malinaw? Okay. So, yan yung final answer natin. X plus 8 over x minus 5. Next, example number 4. 3x minus 8 over 4x plus negative x plus 8 over 4x. So, ang denominator natin is 4x. Okay, so let's add the numerator. 3x minus 8 plus negative x plus 8 over 4x. Okay. So, huwag kakalimutan yung negative x baka maiwan kasi hindi nyo isama yung negative x. Magkakaroon na kayo ng kalituhan nun. Okay, combine like terms natin, yung 3x tsaka negative x, and then negative 8 and positive 8. 3x plus negative 8 or 3x minus 8 is equals to 2x. Negative 8 plus 8, so magkaiba sila ng sign, i-minus natin, 8 minus 8 is equals to 0. So ang natira is 2x over 4x. 2x naka-simplest form na siya, yung 4x pwede pa natin i-factor yung 4. So, 2 times x para sa 2x, then 2 times x para naman sa 4x. So, makikita natin yung common factor. So, meron tayong 2 and 2. Meron din tayong x and x. So, anong natira sa numerator? Wala. So, meaning, meron dyang 1 and then over 2 or 1/2. So, ang final answer natin is 1/2. Okay, example number 5. X plus 3 over x minus 2 plus x minus 7 over x minus 2. So, ang denominator natin is x minus 2. Add natin numerator, x plus 3 plus x minus 7 over x minus 2. Combine natin yung like terms na x and x,
and then 3 at negative 7. So x plus x equals to 2x, 3 plus negative 7. So magkaiba ng sign, ima-minus natin. 7 minus 3 is 4. Tingnan natin, sino mas mataas, 3 or 7? 7. Ano ang sign ni 7? Negative. So negative 4 yung lalabas na sagot. So ito yung magiging result niyan. 2x minus 4 over x minus 2. Yung numerator, pwede natin siyang i-factor using the greatest common monomial factor. Yung denominator, naka-simplest form na siya. Okay, so anong GCF ng 2x and negative 4? So we have 2. Okay, and then 2x divide x is x, negative 4 divide 2 is negative 2. So magiging result niyan is 2 times x minus 2 over x minus 2. So pansinin natin, anong common factor nila? X minus 2, ika-cancel ko. And then, x minus 2, ika-cancel ko din siya. Okay. So, bakit ko kinancel? Kasi yan yung sinasabi natin na binomial. Yung magkaparehas sila. Okay? Hindi yung kakancel mo yun 2, tapos ika-cancel mo si negative 2 sa baba. Mali yun. Okay? So, ang natira is 2. Sa baba is, okay, 1. So, 2 over 1 or 2 divide 1 is equals to 2. Okay. So, ang final answer natin ay 2. Okay? So, lagi nyo lang tatandaan yung 5 salitang ito. Number 1, add. Number 2, copy. Number 3, combine. Number 4, factor. And number 5, cancel. Again, add the numerator, copy the denominator, combine like terms, factor, numerator, and denominator if necessary. And number 5, cancel the common factor. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating video lesson for today. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa ay meron kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!